umalis ka. Mayroong isang kawili-wiling nangyayari sa harapan ng Ukraine. Sinimulan ng Ukraine ang pinakamatagumpay nilang kontra-opensiba sa 2.5 taon, ngunit tahimik pa rin ang kanilang mga commander tungkol dito. Sa katunayan, aktibo nilang minamaliit ang nangyayari doon. Sinasabi sa publiko na hindi naman ito malaking bagay. Nagpapanik ang mga Ruso. Sinisisi ng Russian war bloggers ang Kremlin, habang inaakusahan ng mga sundalo ang sarili nilang commander na espiya. At ang simbahang Orthodox ay literal na nagdarasal na bumalik ang Telegram. Nagsimula ito dahil sa malaking pagkakamali ng Russia. Naging lubos silang umasa sa Starlink at Telegram. Tapos pareho itong na-shutdown ng sabay. Hayaan mong ipaliwanag ko. Sa nakaraang linggo, muling nabawi ng Ukraine ang tinatayang 200 at 1 kilometro kwadrado ng lugar, mga 80 milya kwadrado na halos kasing laki ng Boston. Sa Zaporizhia, nabawi na nila ang 12 baryo at naitaboy ang hukbong Ruso ng 5-10 kilometro mula sa harapan. Ito ang dahilan kung bakit napakasakit ito para sa Russia. Ang mga tagumpay na iyon ay nagbura ng halos 3 buwang opensiba ng Russia. 90 araw ng mga pag-atake ngayon. Karaniwan, may 1,100 hanggang 1,100 casualty kada araw sa Russia. Kaya tinatayang 70,000 Ruso ang napatay o nasugatan sa huling 3 buwan. Inialay sila para makuha ang mga tagumpay ng Ukraine sa loob ng halos 7 araw. Ngunit tulad ng nabanggit ko, kapansin-pansin na tahimik ang mga komandante ng Ukraine. Sa katunayan, aktibo pa nilang sinasabi sa mga reporter na ang kontra-opensibang ito ay hindi naman talaga kontra-opensiba. Tinatawag lang nila itong isang lokal na operasyon. Wala namang espesyal dito. Kaya bakit sila tahimik? Sige, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero ipapaliwanag ko muna kung bakit posible ang kontra-opensiba. Bumabalik ito sa Starlink. Para maintindihan kung bakit malaking dagok sa Russia ang pagkawala nito, dapat nating malaman paano nila ito ginagamit, lalo na sa frontline. Kadalasan, gumagamit ang mga drone ng Russia ng fiber optic cables na umaabot ng 50 milya mula sa launchpad. Kaya ngayon, wala nang traditional na frontline sa Ukraine. Malawak ang gray zone. Umaabot ng 10-24 na kilometro sa lahat ng direksyon dahil kayang maabot ng drone ng magkabilang panig ang layo na iyon. Hindi direktang pinapagana ng Starlink ang mga drone sa frontlines, kundi ang mas mahalagang komunikasyon at koordinasyon. Ganito gumagana ang sistemang iyon. Halimbawa, may nakita ang Russian scout na sasakyang Ukrainian at agad niyang in-upload ang footage sa group chat. Sabay-sabay at real-time na nakikita ito ng mga commander, drone operator, at artillery unit. Sa loob ng 30 minuto mula makita, tinatamaan agad ang posisyon. Drone, missile, o anumang available, agad lumilipad doon. Malaking bagay ito dahil ibig sabihin, kailangan laging gumalaw ng mga Ukrainyano para mabuhay. Naging mabilis lang iyon dahil sa satellite internet. Walang sariling satellite system ang Rusya kaya ginamit nila ang Starlink na binili at palihim na dinala sa harapan. Pagkatapos, noong 5 ng Pebrero tumigil lahat sa paggana. Una, may mga ulat na nagsimulang lumabas mula sa mga sundalong Ruso na nagsasabing, "Uy, sa hindi malamang dahilan, hindi kumokonekta ang Starlink ko." Akala ng lahat aberya lang ito, pero lumipas ang 1, 2 pang araw, at mas maraming terminal ang nawalan ng signal. Nagsimulang magduda ang mga Ruso na baka hindi lang ito simpleng aberya. Inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Ukranya na direktang nakikipag-ugnayan sila sa SPACEX para isara-ara ang mga ilegal na terminal at nagawa na ang pinsala. Napilayan ang utos at kontrol ng mga Ruso. Ang pinakamasama sa lahat ng ito ay nagulat talaga ang mga Ruso. Kaya wala silang anumang paghahanda o Plan B na nakahanda. Ilang araw matapos, lalo pang pinalala ni Putin ang sitwasyon. Naiintindihan na pinatay ang Starlink dahil ito ay Amerikanong teknolohiya na pag-aari ng Amerikanong kumpanya. Pero ilang araw ang lumipas, pinasara ni Putin ang Telegram. At medyo kakaiba iyon dahil ang Telegram ay isang Russian na app na itinatag ng isang Russian na lalaki. Bakit ipagbabawal ni Putin ang plataporma ng bansa? Simple, kalayaan sa pagpapahayag. Kita mo, ilang linggo lang ang nakalipas. Gumawa ang Ukraine na ng database sa Telegram. Ipinangalan nito sa publiko ang 156,000 Ruso.
na napatay sa digmaang ito. Dagdag pa ang 76,000 na nasugatan. Siyempre, hindi ito kumpletong listahan dahil alam natin ang Russia ay nagtamo ng higit sa 1.2 milyong kabuang kaswalti. Pero ang 156,000 kumpirmadong patay na may pangalan ay 3 beses na mas mataas kaysa sa inaamin ng Kremlin. Opisyal na sinasabi ng Russia na 50,000 lang ang nagtamo ng kaswalti. Ngayon, pinapangalanan na ng Ukraine ang bawat namatay at ang sagot ng Kremlin ay i-block ang site. Siyempre, hindi lang ito ang dahilan. Alam mo, simula nang ilunsad ni Putin ang 3 araw na espesyal na operasyong militar, naging tinik sa kanya ang Telegram. May Russian war blogger na nagpapaliwanag kung bakit dapat mawala ang Telegram. Pakinggan mo. Sa tingin ko, syempre, ang punto ay hindi lang dahil hindi sumusunod ang Telegram sa batas ng Russia or kahit papaano, hindi lang iyon ang dahilan. Sabihin na lang natin na ganon. Pero magpasalamat tayong lahat ng sabay-sabay sa lahat ng walang katapusang, di kilalang mga insider, sa lahat ng walang katapusang blogger, sa mga pinakamatalinong tao sa mundo na alam ang lahat at nagpakalat ng kung ano-anong kalokohan sa buong panahong ito. Matindi ang panic attack nung sinalakay ang rehayon ng Kursk at iba pa. Napakaraming ganitong mga pangyayari. Nasabi ko minsan sa dulo ng unang bahagi na para sa akin personal, napagod na ang estado sa lahat ng ito. Para sa akin, pagod na ang estado sa lahat. Malamang, At malamang talaga, syempre, mabablock ang Telegram. Nasabi ko na, yan at nakalimutan ko na, ika nga nila at ngayon nandito na tayo. Dumating na sa puntong hinigpitan nila ito. Salamat sa mga patuloy na nagpredikta ng mobilization. Nagbahagi ng napakagandang insider info tungkol sa mga nangyayari sa harapan, kahit na, syempre, wala namang ganong nangyayari doon. Nagkwento sila tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ayun, at kung ano-ano pa at kung ano-ano pa. At sa totoo lang, may ilang tao na marahil ay medyo napagod na sa lahat ng ito. Yung mga Russian war blogger sa Telegram ay tinatalakay ang mga bagay na ayaw ng Kremlin na pag-usapan nila. Mga pagkatalo, bigong opensiba, kakulangan sa kagamitan, at pagsalakay ng Russia sa Kursk. Bukod dito, ang ilang Telegram channel ay may daan-daang libong Russian na tagasunod. Ibig sabihin, isang mensahe lang ay mas marami pang Russian ang naaabot kaysa state television sa isang araw. Kaya't di na makontrol ni Putin ang kwento at pinatigil niya ang plataporma. Hindi lang Russian na mamamahayag ang gumagamit ng Telegram, pati rin ang puwersang Russian sa frontline. At ngayon, wala na silang Starlink at Telegram. Kaya eksakto ang naging resulta. Wala na talagang Starlink. Wala na ang 30 minutong koordinasyon ng atake at hindi na makapag-usap ang mga komandante sa unit nila dahil wala na ang Telegram. Dati ay mabilis ang daloy ng impormasyon. Ngayon ay hindi na. Dahil dito, kinansela ng Rusya ang mga opensiba at hindi nila naataking mga posisyon ng Ukranya dahil sa kawalan ng koordinasyon. At dahil doon, nabigyan ang Ukranya ng isang bagay na wala sila dati, oras. Nabigyan nito ng oras ang Ukranya para makaganti ng atake. At higit pa roon, nabigyan nito ng oras ang Ukranya para gawin ang ibang bagay. Mas magiging mahalaga ito sa mga susunod na buwan. Habang abala ang Rusya sa pagpapanumbalik ng komunikasyon, itinatayo naman ng Ukranya ang mga fortifikasyon sa harapan. Malaking bagay ito. At alam din ito ng Rusya. Tandaan mo noong nakaraang taon, pumunta si Putin sa Alaska para kumbinsihin si Trump na hindi kayang tanggapin ng Rusya ang tigil putukan dahil nagbibigay ito ng oras sa Ukranya magtayo ng depensa. Kapag gumanda ang depensa ng Ukranya, mas mahihirapan ang Rusya sa teritoryo at mapipilitang makipagnegosasyon mula sa mas mahina nilang posisyon. Bale, nawawalan sila ng lakas sa negosasyon habang mas maraming oras ang Ukranya para magtayo ng mga depensibong linya. Gusto ni Putin makipagnegosasyon kahit may digmaan. Pero gusto ng Ukranya ay negosasyon lang kung may tigil putukan. Hindi nakuha ng Ukranya ang tigil putukan at ngayon, nakukuha na nila ang oras na kailangan nila para magtayo ng mga depensibong linya. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagkawala ng komunikasyon. Habang hindi makapagsagawa ng pag-atake ang Rusya, pinapalakas ng Ukranya ang depensa. Nagpapahirap sa mga susunod na opensiba. Ngayon, maaaring isipin mo na ang mga sundalong Ruso ay sisisihin ang Ukranya sa kanilang mga pagkatalo. Pero dumarami na ang mga Ruso na ang tunay na sinisisi ay ang Kremlin. Ilang sundalong Ruso ang nagsasabing may espiya sa mataas na pamunuan at may mga banyagang ahente na sadyang pumapatay sa mga Ruso. Pakinggan mo ito. Ako at ang mga kasama ko, pati na ang mga kasamahan kong lumalaban.
Naniniwala kami na may mga ahente at espiya sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan. Kasama na ang mga nagbigay ng rehayo ng Kherson, tama ang Kherson, ang rehayo ng Kharkiv, Izium, yung mga nagpayagang makapasok ang sandatahang lakas ng Ukraine sa rehayo ng Kursk, sila yon mismo. Sinabi ko na at uulitin ko, may grupo ng espiya sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Oo, may nagsasabi na may mga tanga sa itaas, mga tiwaling tao, walang mga espiya. Nangyari na ito dati sa kasaysayan, kombinyente. Iba ang magkaroon ng mga tiwaling tanga, pero sarili nating mga tiwaling tanga ang mga iyon. Walang malaking issue, nangyari na ito dati, titiisin natin. Pero iba kung may grupo ng traidor at ahente sa kapangyarihan na sinadyang pabagsakin ang kanilang SMO, sinasadyang sirain ang buhay ng sundalo at opisyal, pati na rin ilugmok ang bansa sa dahan-dahang pagkasira. Pinahihina nila ito sa loob at labas. At gaya ng nakikita natin, Belarus na lang ang natitirang kakampi natin. Lahat ng iba pa, pinalayo nila sa atin dahil sa kanilang kahinaan, ang sinadyang kahinaan nila sa harap ng mas malalakas. Ipinakita ng parehong pagpatay sa Starlink na wala na tayong natitira. Oo, bubuksan na ito ng sandatahang lakas ng Ukraine ngayon at mawawala na ito sa atin. Wala tayong kapalit dito dahil halos tuluyang nawasak ang eksplorasyon ng kalawakan ng Rusya. Ganyan kabasag ang tiwala. Naniniwala ang mga sundalo na ang kanilang komandante ay nagtatrabaho para sa kalaban. At ang numero ang nagpapaliwanag ng kanilang galit para sa bawat Ukrainian na namamatay. Gumagamit ang Rusya ng 27 at hindi ko ibig sabihin ay 27 sugatan, kundi 27 patay na Ruso. Hindi kayang mapanatili ang rasyo na ito. Alam ito ng mga sundalong Ruso. Alam nating mas malaki ang Rusya kaysa Ukraine. Pero 4 lang ang populasyon ng Rusya kumpara sa Ukraine, hindi 27 beses. Malinaw ding hindi ito magtatagal. Samantala, sumiklab ang isang digmaang sibil sa pagitan ng mga mamamahayag na Ruso. Parang digmaang sibil at nagiging pangit na ang sitwasyon. Ayon sa isang Russian war blogger, may panig na gustong ipagbawal ang Telegram dahil maraming isiniwalat ang mamamahayag tungkol sa digmaan at sinisisi ang mensahero. Habang tinutulan ito ng kabila, kung hindi dahil sa mga ulat tungkol sa digmaan, hindi sana natin nawala ang Kherson. Sana nakuha natin ang mga kupon at wala sanang naganap na pananakop. Tungkol sa Kursk, kami ang sinisisi nyo sa mga pagkabigo ng inyong hukbo. Kita mo, ang mga war blogger na ito ay hindi oposisyon, kundi prodigmaang nasyonalista na nagbabangayan dahil napakasama ng takbo ng digmaan para kay Putin. Ano ang solusyon ng mga Ruso? Pinipilit ng Kremlin na gumamit lahat ng isang app na kontrolado ng gobyerno. Pinipilit ng Russian military ang mga sundalo na gumamit ng MAX, isang government-made app. Sa madaling salita, nakikita ng Kremlin lahat, bawat mensahe at user. Pero may mga problema sa app, lalo na't gusto ng Kremlin na unang gumamit nito ang hukbo. Kailangan ni Max ng Russian na numero ng telepono na sinadya talaga. Gusto ni Putin makilala lahat ng user. Ibig sabihin, kapag nahack ang sistema, pwedeng matukoy ang bawat sundalong Ruso at ang kanilang pagkakakilanlan. Dagdag pa, mahina ang seguridad ng app na ito. Ginamit ng mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo ang Telegram, na dumaan sa maraming taon ng security checks. Kamakailan lang ginawa si Max. Batay sa kasaysayan, hindi naman kilala ang gobyerno sa pagprotekta ng sensitibong impormasyon. Sa katunayan, sobrang sama ng app na ito, kaya pati ang simbahang Ruso ay nananawagan na ng dasal para ma-unblock ang Telegram. Kapag ang simbahan ay nagdadasal na bumalik ang messaging app mo, kakaiba na talaga ang sitwasyon. Pero mahalaga rin itong sinasabi tungkol sa pag-iisip ni Putin. May dahilan kung bakit niya binabawalan ang ilang bagay, tinatago ang mga bakas, at pinipilit gamitin ng iba ang sariling app. Bukod sa Telegram, ipinagbawal din niya ang YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, at lahat ng banyagang social media. Kakabawal lang ng WhatsApp at Telegram noong nakaraang linggo. Pero hindi naman ginagamit ng mga tao ang WhatsApp para sa balita. Ginagamit ito ng mga Ruso para sa pamilya, group chat, at personal na usapan. At sa kabila ng katotohanang pribado ang WhatsApp, at ito ang pinakamalaking app sa bansa, mas popular pa kaysa Telegram. Ipinagbawal ito ni Putin. Ipinapakita nito na ayaw ni Putin makipag-usap ang mga Ruso sa mga lugar na di niya kontrolado.
Ayaw niyang may matutunan silang wala siyang kontrol. Simple lang ang dahilan nito. Hindi ayon sa plano niya ang takbo ng digmaan. Gusto niya talagang matapos ito sa 3 araw. Narito rin ang presidente ng Finland, si Alexander Stubb, na nagpapaliwanag kung paano pumalpak si Putin sa estratehiya. Pakinggan ninyo. Hindi ako magbibigay ng payo, pero sa tingin ko ay kayo ang nananalo sa digmaang ito at ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ay dahil pumalpak si Putin sa estratehiya. Gusto niyang gawing Ruso ang Ukraine, pero naging Europeo ito. Gusto niyang pigilan ang NATO, pero nakuha niya ang Finland at Sweden. Gusto niyang bawasan ang gastos sa depensa, pero umaabot na ito sa 5% pangalawa, natatalo siya sa militar. Tandaan, noong simula ng digmaan, 12% ng Ukraine ang nakuha ng Russia. Ngayon, 8% na lang ito matapos ang 12 taon. Sa nakaraang 2 taon, 1% na lang. Noong Disyembre, napatay ng Ukraine ang 34,000 sundalong Ruso na hindi na napalitan o na-recruit muli. Kaya ang sagot ko ay ituloy mo lang ang ginagawa mo at sa huli, ikaw ang magwawagi sa digmaang ito.